Nandito na naman tayo gumawa ng siomai. Ito yung food processor na gamit ko talaga. Kapag mainit-init na siya, kusa siyang humihinto. So, magpapahinga ka mga 15 minutes, no? Hanggang sa lumamig yung motor niya, tsaka pa lang siya ulit aandar. Ayan. Parang naisip ko masarap yung siomai na mayroong taba-taba. Kaya tinry ko na bumili ng kasim na medyo may kaunting taba. Ayan. And then, wala akong molo. Ang alam ko kasi is meron akong molo wrapper. Hindi ko mahanap. So, ang meron lang ako ay spring roll. Guys, so ito yung binibili ko sa SM na spring roll. Tingnan natin kung magiging successful siya kapag ginamit ko siya rito sa siomai, no? Kung wala kang molo wrapper pala, pwede kang mag-DIY pero matagal-tagal pa yon. Pero dahil meron nga akong spring roll dito sa aming ref, ay try ko na gamitin ito. Hindi ko na napakita yung pagbabalot ko, pero nakakatatlo na akong, ayan, nabalot. Simulan na natin at punuin yan para maluto na siya. Tingnan natin kung ano yung magiging end result. Ito na yung ating siomai na binalot using the spring roll. Napuno na natin to. So, tingnan natin later kung ano yung kalalabasan. So, yan na siya, guys. This is our finished product. Ayan. Maamoy-amoy na nga. Natuyo na yata yung water. Magmumukha ng inihaw. For now, malambot pa siya. Pahanginan muna natin siya para medyo matuyo ulit yung spring roll na ginamit natin. So, saka natin nasasabi kung pwede nga ang spring roll na pambalot ng siomai. Hindi na ako nakapaghintay. Kinain ko na siya kahit hindi pa sobrang nahanginan. Ang mali ko lang, hindi ko nabantayan. Umabot yung tubig kaya medyo lumambot yung ilalim niya. Pero tinikman ko na agad. Hay, nagustuhan ko yung lasa niya. Aww. Appreciate ko naman yung luto ko. Madalas kasi hindi ko kinakain yung niluluto ko. Ito na, malamig-lamig na siya. Oo nga, pwede nga. Pwede yung spring roll. Kung wala kang molo wrapper, pwede yung spring roll. Nakakatuwa naman. So, ayan na guys. At meron pa tayong nakasalang. Isang salang pa. Ito pa siya guys. Isang salang pa ulit. And another there. Here.